Boss Chief Amo, sir, ha? Hmm, Kiko Barsaga. Alam nyo, mga kababayan, ito si Kiko Barsaga. Ito, hindi. Mas palaban to kesa po doon sa Barbie ng Davao. Eto, nakikipag-boxing po, kahit gulpi sarado to, okay lang. Lumalaban, no? Kahit gulpi sarado si Kiko Barsaga, lumalaban, no, mga kababayan. Yung Barbie ng Davao, yung tangina, siya pa naghamon. Tapos wala naman, hindi naman. Tumakbo pa Singapore. Tapos may bagong paghamon na naman, yung Barbie ng Davao. Si Ramil Madriaga naman. Wala, no. Yung Barbie ng Davao, hanggang salita lang ho yun. Eto si Kiko Barsaga naman, na mugshot na ito, isang linggo bago si Sonsa, o kung isang buwan bago si Sonsa, mga bossing, no, dahil din po sa mga ganyan. Eto, nagpapakalat na naman ng fake news. Ang sabi niya dito, ayan, bumagsak, may bumagsak na naman daw tulay sa Ilocos. Sabi niya, ang galing talaga ng DPWH ni Vince Dizon. So, yung mga kataga po na yan, mga bossing, ang sinisisi niya, si Vince Dizon po, Secretary Vince Dizon, mga kababayan. Dahil po diyan sa bumagsak na nasa picture. Nung chinek natin, tingnan niya natin, kung kailan pa yung tulay na yan. Kasi kung bago-bago lang ho to, mga kababayan, hindi pa ganyan kabulok yung itsura. Diba? Hindi pa ganyan kabulok yan. Nung tinignan po ng Team MR, mga kababayan, chinek, ayan nilagay yung mismong tulay, nilagay yung address. November 2014 pala to nagawa. Sa panahon pa, nung panunungkulan ni dating Presidente Noynoy Aquino, at hindi natin sisisihin si Presidente Noynoy Aquino kung ba't bumagsak yan, mga bossing. Bakit to? Tingnan nyo naman po, bakal. Ilang taon na din po. 2014, 2024, 12 taon. So ngayon lang po, kahit papaano, tumagal din po ng 12 taon. Pero ang pinupunto natin dito, mga namagsyatan na, pinagpiano na, may mga kaso na, hindi pa din tumitigil sa kanilang mga pagpe-fake news. Ayan project timeline, while construction started in late 2014 indicates the project suffered from significant delays, with the Daily Tribune stating it was originally slated for completion on 2019. Rehabilitation, reinforcement, the bridge underwent retrofitting in 2018 and further reinforcement in 2021. Napatatagan pa pala ng dating Pangulo Duterte. So, ibig sabihin, sa madaling salita, pina-rehabilitate ng dating Pangulo kasi 2016 to 2022 ang dating Pangulong Duterte. Rehabilitate, no? Bumagsak na din 2020. Collapse May 2026. Hindi, wag kayong mag-alala, hindi ko sisisihin ang dating Pangulong Duterte sa mga bumabagsak na yan. Pero karamihan ng mga build nila, mga bossing, hindi naman natapos. 120 yung pangako na build, yung pagyayabang. Build, no? Ilan daw po ang natapos? Sekator. 14 yung natapos. 2 bagsak. Hindi bumagsak yung isa. Isa bumagsak. Yung pangalawa, yung una bumagsak. Tapos yung pangalawa, pinaalis ho, mga kababayan. Ako, nandito na po pala yung si Mrs. ko. Siguro kamag-anak namin ito, si Jenny Ramos. Shout out sa iyo, no? Ang ganda ng pangalan mo. Berde pa. Baka pinsan ko pa to, Di ba? Doon sa yung isang proyekto ng dating Pangulong Duterte, yung Mount Kamuning. Yung pagkataas-taas. Siguro akala nila, para hindi na pumunta yung mga kababayan nating mga Pilipino. Dito na natin ilagay yung bundok. dito na natin ilagay. No, parang nag-hiking na sila. Pagkatawid, yun. Hinimatay sa pagod. Bukod sa hinimatay sa pagod, hinimatay sa takot. Kada dumadaan yung LRT, yumuyugig.
Kaya po ano po ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos diyan? Pinaayos. Tanggalin 'yan. Ang pangit. Kala mo ano kung hindi lang halatang bakal-bakal, kala mo kawa-kawayan na skeleton eh. Nung pinaayos ni Pangulong Bongbong Marcos, ano po, maayos na with air condition. Di ba? Oh. Yan no. Kasi yung dating administrasyon, sige, basta salpakan mo sila ng numerong 120, ang papagawa natin build. No? Sir, baka hindi natin matapos. Huwag kang mag-alala. No? Basta alam ng mga Pilipino, 120. Kaso po, nabuko. 14 lang ang natapos. Yung isang tulay bumagsak. Yung isang Mount Kamuning, pinatanggal dahil delikado. Sabi ni Bernardo Reyes, natapos pulido, 14, no, 120. Lahat ginawa. Ano yan? Pinagukong lang pulido. Pinagmukhang pulido lang. Pero hindi. Yung iba, gumigiba na eh. No? Pinagmukha lang marami. Baka dahil akala nila, 2028, makakauto pa. Feeling ko hindi na ho, mga kababayan. Feeling ko mahihirapan na po silang makauto, mga boss chief amo sir. Bakit? Kasi ho, tignan nyo naman, mga kriminal na pagtatangka, hindi tayo ho, ang tagal na nating sabi ni Jenny Ramos, dyan ata, yung lagi naming dinadaanan na tulay papuntang Ilocos Norte. Hindi ko lang po alam kung saan yan. Paano po sila makakauto, mga kababayan? Kung ganito sumagot ang Vice Presidente. Pakinggan nyo ho. Uulitin ko ho tapos na po kasi yung panahon ng barubal sumagot. Tapos na po yung panahon ng pilosopuhan, yung pagsagot. Ngayon po, kailangan ibalik natin ang Pilipinas sa disenteng Pilipinas. Maayos. Yung tipo ho bang, yung mga politiko, mga leader ng ating bansa, maayos sumagot. Ano po? Sinasagot ng ayos yung tao. Hindi yun, putang na, patayin ko yan. Ay, ganito, ganyan. Ayaw na po natin nun. No? Hindi po ayos yun, mga kababayan. Pakinggan natin ang Vice Presidente. ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapakit ang pass. Yan ay aking papalagaan, sabi ni PBBM. Oo. 'Di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Sandali. Ulit.